Hello everyone, kung gusto mo matuto magluto ng masarap na pancit canton, tumutok lamang sa video na ito, panoorin hanggang matapos kasi i-share ko sa inyo kung paano ko lutuin. Magluluto ako ngayon ng pancit canton para sa aming dinner. So, ipapakita ko sa inyo paano ako magluto ng perfect pancit canton. For me, it's a perfect because kumpletong ingredients ko talaga guys. Kasi pag magluto akong pancit, gusto ko talaga yung kumpleto yung ingredients ko. So, tara na guys, samahan niyo ko paano magluto ng pancit canton recipe. Lagay ko na yung 2 tablespoon of salted butter. And then, ito na, next is yung garlic. So, mix ko lang ng konti. And then, later on, add ko na rin ang aking ginger. Actually, guys, pagka magluto ako na may sahog na chicken, lagi ako talagang naglalagay ng ginger. Kasi, nagpapabango yun siya para matanggal yung lansa ng chicken. And then, ito na, add ko na yung onions ko. So, gisahin natin siya ng konti. And then, afterwards, add ko na yung aking chicken. Amoy pa lang, guys, nakakatakam na. Siguro kung maamoy mo kung kapitbahay tayo, masabi mo ang sarap ng niluluto ko. O, diba? So, ito na, add ko na yung aking chicken. So, 2 quarters yung chicken na to. Pinagiwa-hiwa ko ng maliliit. Ayan. Para dumami, di ba? Gisahin natin siya. Ayan na, ang bango-bango niya. So, gisahin ko siya ng mga ilang minuto and then afterwards, add ko ng aking shrimp. Alam nyo guys, kung kaya lang naman ang aking bulsa at saka mayroon akong pang budget sa pagluluto ng pancit canton or pancit bihon, talagang gusto ko yung kumpleto kasi nga talagang sulit yung pinaghirapan. Sulit yung budget nyo pagka makakain kayo ng masarap na pancit canton. So, naglagay na ako guys ng pampalasa. Ayan, nakikita nyo naman, bay leaves, black pepper, 2 teaspoon ng magic sarap at saka chicken cubes. So, ayan. And then afterwards, mag-add ako ng soy sauce. Ang lahat ng ito guys is adjustable. Lagi ko talaga yung sinasabi na pag nagigisa ako or bago ko ilaga ang aking mga meat or mga lulutuin, talagang naglalagay na ako ng pampalasa. Kasi iba talaga guys yung lasa ng inyong niluluto. Parang feeling ko kasi nanunuot talaga yung lasa sa meat pagka nilaga yung meat sa mga seasoning or sa mga ating pampalasa. Actually sa mga nanonood dyan na gusto gumaya kung paano ko lutuin, pasensya guys, hindi ko nilagyan ng sukat or measurement ang aking mga ingredients. Basta ako lang ina-adjust. So ayan, nasa sa inyo naman yun kasi nga sa pagluluto, depende sa inyong budget, depende rin sa how many servings at saka sa inyong panlasa. And then yung bet ko guys, yung mga gulay is hindi malata. Yun yung talaga yung mga gusto ko. Kaya pag magluto ako nito, every minute ko yan siya. Yung halimbawa itong green bean, lulutuin ko siya 1 minute, next is another 1 minute, and then basta ganyan ako kasi nga ayaw ko ng yung vegetables mushy and then malata, yung pancit malata. At saka guys, ito pa, ayaw ko rin ng yung pancit na medyo masabaw. Alam mo yung, di ba, iba-iba naman tayo ng type. Pasensya na guys kasi nga kung yun yung type nila, siyempre masarap din para sa kanila. Pero sa akin, masarap din para sa akin. Kaya nasa sa inyo naman yun. Bawat isa sa atin ay mayroon tayong idea kung paano natin lutuin ang ating favorite menu. Pero sa mga gusto gumaya, so ayan na, nakikita nyo ako kung paano ko lutuin, kung paano ko step by step ilalagay ang aking mga gulay. Alright, so it's time to taste na. So ayan, ang sarap guys ng sabaw. Tama lang talaga yung mga condiments na nilagay ko. So next is, itong process na to is para ma-avoid natin yung gulay natin na hindi malata, hindi madurog pag hinalo natin. So yung ginawa ko is, separate ko yung gulay. So ayan, tinanggal ko lahat yung gulay and then lagay ko na yung ating pancit canton. So, ayan, putol-putulin ko lang siya ng konti. Ayan. So, actually guys, sa nakikita ko, tama lang yung sabaw na natira dito kanina galing sa gulay. Tama lang na makaluto dito sa aking pansit. So, next is, nag-add na rin ako ng crab meat. So, ayan. Actually, yung crab meat, okay na to, luto na rin siya. Kinakain nga lang ito. Kaya ito yung pinakahuli kong nilagay na ingredients. So, ito na, luto ng ating pansit. Tikman natin kung masarap. So, ayan, masarap. So, ayan. It's time to put back our vegetables. So, ayan. So, pinahinaan ko na yung apoy guys sa lower heat and then ito na, nahalagay ko na yung ating gulay. Haluin natin siya ng dandahan para hindi madurog ang ating gulay kasi ang ating gulay is luto na siya. So, ayan. Yung tamang halo lang para mahalo yung pansit at saka yung gulay. So, ito na. Can't wait to taste guys. Ang sarap niya. So, ayan. So, kung nakikita nyo, dandahan ko siyang hinalo para hindi madurog ang ating gulay. Ito yung bet ko. Pero kung bet nyo rito, pwede nyo naman gayahin ang aking recipe. O, diba? So, ayan. Kasi gusto rin ng partner ko guys yung gulay, hindi malata. At saka pagka pansit talaga niluluto ko, lagi ko din damihan yung gulay kasi nga hindi siya pwede ng puro carbs. Gusto niya yung may mga vegetables din. Kaya halos kalahati is vegetables compared dun sa ating pansit. So, alright, so ito na ready ng aming dinner. Ready to serve ng aking pancit canton. Commercial muna ako guys. Sa aking viewers yan, kung nagustuhan mo kung paano ko lutuin ang aking pancit canton and then kung may natutunan ka kung paano ko lutuin or next time kung gusto mo magluto at saka gusto mo gayahin ang aking idea, pwede mo gayahin. And then, kung hindi ka pa nakapag-follow, beke naman, may color blue dyan guys, pakipindot naman, paki-follow naman po. So, ito na, irarampa ko ng aking pancit canton. Tingnan nyo guys. So, kakain muna ako guys. Talagang gutom na gutom ako. Kailangan ko na talagang kumain ng todo kasi nga nagutom ako sa kakahanda ng aking pancit canton. So, ito na. Thank you so much for watching and then see you sa next video. Magdi-dinner muna kami. Bye! These, because this is probably what's scraping that pot. I use not really hard when I grab it because I'm just aware not to scrape my pot on top of portion only. Yummy.
Bakbakan na to, guys.